Ibang uri ng kabayanihan ang ipinamalas ni Doña Teodora Alonzo noong panahon ng mga Kastila. Ang kanyang kabayanihan ay hindi sa paghawak ng baril at pakikidigma sa mga makapangyarihang Kastila, kundi nasa kanyang prinsipyo at paniniwala na may katarungan para sa lahat at ang kanyang pagiging ulirang ina ng dakilang bayani ng ating bansa na si Gat Jose Rizal. Pero, sino nga ba si Teodora Alonzo bilang isang ina? Si Teodora Alonzo Realonda o kilala noon sa tawag na Doña Lolay ay isinilang sa Maisec, Tondo, Manila noong ika-9 ng Nobyembre taong 1827. Siya ay bunso sa 5 anak ng mag-asawang Lorenzo Alberto Alonzo, isang surveyor at dating kapitan munisipal ng Biñan, Laguna at Brigida de Quintos. Ginamit ng pamilya Alonzo ang apelyidong Realonda, kasunod ng paglalabas ng Narciso Decree, o Governor General Narciso Claveria Decree, noong 1849. Maliit pa siyang bata ay nakitaan na siya ng talino at hilig sa pagbabasa at pagsusulat, kaya siya ay pinag-aral sa eskwelahan ng mga pari. Nang magdalaga, siya ay pinadala ng kanyang mga magulang sa Maynila upang mag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Intramuros, at dito natutong magsalita ng Kastila. Pagkatapos ay nanirahan siya sa Calamba, Laguna, kung saan nakilala niya si Francisco Mercado na tubong Biñan, Laguna. Kalaunan, sila ay nagpakasal noong ika-28 ng Hunyo taong 1848. Pagkatapos ng kasal ay nanirahan sila ng kanyang asawa na si Francisco Mercado sa Calamba, Laguna, kung saan sila bumuo ng sariling pamilya. Bukod sa pagiging may bahay, siya ang nakatulong ng kanyang asawang si Francisco Mercado sa pangangasiwa ng kanilang bukid at kalakal. Siya ang namamahala sa mga itinitindang bigas, mais, at asukal mula sa kanilang lupain kasabay ng pagnenegosyo niya ng tela at paggawa ng harina. Mayroon siyang maunlad na tindahan sa silong ng kanilang malaking bahay, dahil sa sipag at tiyaga, nabuhay ng masagana ang pamilya nila. Bukod dito, siya rin ay naging isang ina nang sila ay magkaroon ng 11 anak na binubuo nina. Saturnina Rizal na isinilang noong 1850 at namatay noong 1913. Pasiano Rizal na isinilang noong 1851 at namatay noong 1930. Narcisa Rizal na isinilang noong 1852 at namatay noong 1939. Olympia Rizal na isinilang noong 1855 at namatay noong 1887. Lucia Rizal na isinilang noong 1857 at namatay noong 1919. Maria Rizal na isinilang noong 1859 at namatay noong 1945. Jose Rizal na isinilang noong 1861 at namatay noong 1896. Concepcion Rizal na isinilang noong 1862 at namatay noong 1865. Josefa Rizal na isinilang noong 1865 at namatay noong 1945. Trinidad Rizal na isinilang noong 1868 at namatay noong 1951. At Soledad Rizal na isinilang noong 1870 at namatay noong 1929. Bilang ina, siya ang unang naging guro ng Batang Jose. Bukod sa pagbasa, siya ang humubog sa diwa't isipan nito. Kaya't nang ito'y ganap ng magkaisip ay pinanindigan niya ang mga simulaing natutuhan niya sa kanyang ina. Noong si Rizal ay 11 taon pa lamang ay nakagalit ng mga Kastila ang ama nito. Kaya bilang asawa, siya ang pinaghigantihan ng mga ito. Pinalakad siya mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna. Pagdating doon, noong 1871, siya ay ikinulong sa salang pakikipagsabuatan sa kanyang kapatid sa ama na si Jose Alberto para lasunin ang asawa nito. Siya ay nakulong ng 2.5 taon, dito nagsimula ang pagkamuhi ni Rizal sa kabuktutan ng mga Kastila. Nang si Rizal ay nasa Europa, kay Teodora na naman nabuhos ang galit ng mga Kastila, maraming hirap ang kanyang tiniis, subalit hindi siya dumaing man lamang sa nalalayong anak. Ang isa sa kanyang mga tiniis ay nangyari noong unang bahagi ng Disyembre taong 1871,
Nang siya ay muling inaresto ng mga Kastila dahil sa di paggamit ng kanyang pangalan na Teodora Realonda de Rizal. Dahil dito ay pinilit siyang maglakad ng 85 kilometro mula Maynila hanggang Santa Cruz, Laguna kahit na 64 na taong gulang na siya. Gayunpaman, siya ay agad na pinalaya ng maantig sa kanyang kalagayan ang gobernador. Sa panahong ito ay unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, sinuri ito ng kanyang anak na si Jose Rizal at pagkaraan ay isinagawa ang operasyon. Ang muling paglinaw ng kanyang mga mata ang nagpadilim naman sa buhay ng kanyang anak na si Jose Rizal sa mga kamay ng mga Kastila. Nagsimula ito nang masangkot ito sa himagsikang Pilipino at mahatulan ng kamatayan ng mga Kastila. Ngunit, isang araw bago ang kamatayan ng kanyang anak, noong ika-4 ng hapon ng ika-29 ng Disyembre taong 1876 ay dinalaw niya ang kanyang anak kasama ng mga kapatid nitong babae sa piitan nito sa Fort Santiago. Hanggang sa nasaksihan niya ang pagbaril sa kanyang anak sa Bagong Bayan noong ika-30 ng Disyembre taong 1876. 2 taon makalipas ang kamatayan ng kanyang anak na si Jose, noong ika-17 ng Agosto taong 1878, natagpuan ng isa niyang anak na si Narcisa ang katawan ni Jose sa Cementerio General de Paco, at nalaman niya na ang katawan nito ay hindi kailanman inilagay sa isang kabaong. Dahil dito, pinabalikan niya kay Narcisa ang pinaglibingan sa kanyang anak at pagkatapos ng ilang linggo ay pinalagyan niya ito ng isang lapidang marmol na naglalaman ng binaliktad na inisyal nito na RPJ, upang di maghinala ang mga Kastila. Makalipas ang ilang taon, matapos ang digmaan at makamit ng Pilipinas ang kapayapaan, noong 1907 ay inalok siya ng panghabambuhay na pensyon ng lehislatura ng Pilipinas bilang pagkilala ng pamahalaan ng utang na loob. Ngunit, tinanggihan niya ito. Ayon sa kanya, ang mga Rizal ay naghahandog ng kanilang buhay sa inang bayan dahil sa katutubong kabayanihan at hindi dahil sa salapi. Makalipas ang ilang taon ay nasaksihan niya ang deklarasyon ng monumento ng kanyang anak, ngunit, siya ay matanda na noon at ang kanyang pag-iisip at memorya ay mahina na. Hanggang sa bawian siya ng buhay ilang linggo pagkaraan noong ika-16 ng Agosto taong 1911 ng 53 minuto pasado 4:00 ng hapon sa kanyang tahanan sa San Fernando Street, Binondo, Manila sa edad na 84. Inilibing ang kanyang mga labi sa sementeryo ng bayan ng Calamba sa Laguna. Bilang pagkilala, isang paaralan sa Quezon City at Maynila ang isinunod sa kanyang pangalan. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.